Sa Belle's POV, mga kuya, sino bang boss ninyo? Tanong ko sa mga kumuha sa akin. Gusto ko lang alamin kung sino na naman ang may galit sa akin. Bakit mo tinatanong? Tanong din niya sa akin. Bakit? Bawal na bang magtanong ngayon? Dapat kong itanong dahil palagi na lang akong kinikidnap. Hindi mo ba alam kakaligtas lang sa akin kahapon? Sigaw ko sa kanya. Wala kaming pakialam. Magpaligtas ka na lang ulit sa asawa mo. Sagot ng mga ito sa akin. Parang baliwala lang sa kanila. Napansin ko maganda ang pangangatawan ng mga ito. Kung perang kailangan nyo, wala akong pera. At para sabihin ko sa inyo, hindi ko na yung asawa. Magpapakasal na yun sa iba. Naiinis na sabi ko sa kanila. Ha? Paano nangyari yon? Basta. Sumusunod lang kami sa utos. Sabi sa akin ng isang lalaki. Bahala na kayo. Basta wala kayong mapapala sa akin. Sabi ko pa sa kanila dahil umiinit lang yung dugo ko. Nagugutom na rin kasi ako kaya lalong mainit ang ulo ko. May mapapala kami. Sa yaman ng asawa mo. Siguradong malaki ang bayad sa amin. Tumatawa pa ang isang ungas habang sinasabi sa akin na may makukuha sila sa asawa ko. Ang kulit mo rin talaga. Sabi hindi ko yung asawa, bahala na nga kayo. Sabi ko sa kanila. Nakakapagtaka lang dahil ang mga kidnappers hindi mapanakit. Ang ingay mo rin eh. Manahimik ka na dyan dahil umiinit ang ulo ko sa ingay mo. Sabi pa ng isa pang lalaki. Hinayaan ko na lang sila kung ano ba ang trip nila. Wala rin naman akong magagawa pa. Tatanggapin ko na lang ang tadhana ko na palagi nilang dinudukot. Favorite na yata nila akong dukutin eh. Sila lang ang nandudukot na hindi man ako pinipiringan sa mata. Ang weird nila. Ang gaganda rin ng mga suot nilang damit. Pagdating natin sa lugar, sundin mo lahat ng papagawa ko sa'yo. Kung ayaw mo pati mga anak mo masasaktan. Pinagbabantaan pa ako. Oo na. Basta wag niyong idadamay ang mga anak ko kasi mumultuhin ko talaga kayo. Pananakot ko rin sa kanila. Pero tumawa lamang ang mga ito. Nakarating na kami sa isang hotel. Napakasosyal naman dahil pang mayaman pa talaga. Di na lang ako mimik dahil ayoko nang magtanong pa. Dinala nila ako sa isang silid na nandoon. Sinalubong ako na isang makeup artist. Bakit may paganito pa? Di ko matiis na hindi magtanong. Utos yan ni Madam. Kailangan mong pakasalan ng anak niya. Sagot nito sa akin. Ha? Sinong Madam? Anak? Naguguluhang tanong ko sa kanila. Sumunod ka na lang. Dami mo pang tanong. Masama na ba talagang magtanong? Ikaw kaya magpakasal, visit ka. Naiinis na bulalas ko sa lalaki na mainitin ang ulo. Napansin ko na sa kanilang lahat siya ang naiinis sa akin. Asik niya sa akin. Then, naiinis na asik ko rin sa kanya. Sumunod na lang ako. Iniisip ko mamaya na lang ako tatanggi kapag nasa harapan na ng altar. Sigurado ko may mga bisita sila. Habang inaayusan ako, nag-iisip ako na magiging plano ko mamaya. Ilang oras din ang tinagal ng pag-aayos nila sa akin. Sa totoo lang, nagugutom na talaga ako. Nakakainis lang dahil hindi man lang nila ako naalalang pakainin. Ang ganda niyo po, Madam. Puri sa akin na makeup artist. Kilala niyo ba yung kumuha sa inyo dito? Tanong ko sa kanila. Nagbabaka sakali akong kilala nila. Naku, hindi po namin kilala, Madam. Pero ang alam po namin mayaman po sila. Wedding organizer lang pong nakakausap namin. Bakit niyo po natanong, Madam? Tinatanong ko lang. Kasi ikakasal ako sa hindi ko kilala. May asawa na ako kaya hindi ako po pwedeng ikasal sa iba. Ang alam ko matagal ang process ng annulment. Kwento ko sa kanila. Ang alam po namin, gwapo po ang magiging asawa ninyo. Matagal na raw po yung may gusto sa inyo eh. Ngayon lang daw siya naglakas ng loob na ipadukot ka. Biglang sabi ng isang babae. Talaga? Nagtatakang tanong ko. Pilit ko kasing inaalala kung sino ba may mga gusto sa akin dati. Ang alam ko si Joaquin, Sandrex at si Jake lang naman. Sa sobrang manang ko dati, sino namang lihim na magkakagusto sa akin, di ba? Labas na po tayo, Madam. Saad sa akin ng isang babae. Wala ako nagawa kundi sumama sa kanila. Nilagyan nila ako ng piring sa mata. Nakakatawa na lang talaga dahil ngayon pa nila naisip piringan ako, no? Ready? Tanong sa akin ng kilala kong boses. Mara? Tanong ko pero hindi ito nagsasalita. Hanggang tinanggal nila ang piring ko sa mata. Natumba ako bigla dahil nasa tabi ko si Inay at si Bunsoy. Inay? Di ako makapaniwala na nandito sila. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ko sa kanya. Nakangiti lang to sa akin habang ako bigla na lang umiyak. Di ko inaasahan na akong ikakasal.
Pero teka nga lang, ako nga ba? Baka pinaglalaroan lang nila ako. Nakita ko si Jake nakatayo sa harapan habang nakangiti sa akin. Pero hindi ako ngumingiti sa kanya. Anong klaseng trip to? Para ba ipahiya ako? Nakita ko to na nakaraan at si Karina pa ang nakasuot ng wedding dress. Pero hindi katulad nitong sa akin. Inalalayan nila akong makatayo. Masaya ako para sa'yo, anak. Nakangiting sabi ni inay. Anong klaseng katotohanan to, inay? Tanong ko sa kanya. Narinig ko ang pagsinghap ng mga nasa paligid. Anong kalokohan ang sinasabi mo, anak? Kasal mo ngayon at pinaghandaan ito ng asawa mo. Paliwanag sa akin ni inay. Hindi naman to para sa akin eh. Alam mo inay, umuwi na tayo. Di naman ako mahal ng lalaking yan. Bakit pa kayo naniniwala sa kanya? Umiiyak na sabi ko kay inay dahil naiinis na ako. Iha, kumalma ka. Gusto ka lang surpresahin ng asawa mo kaya nagawa niya to. Kausap sa akin ni mommy. Sigurado ba kayo? Ako ang ikakasal at hindi si Karina? Hindi naman ako mahal ng anak ninyo, mommy eh. Malungkot na sabi ko. Babe, tawag sa akin ni Jake mula sa harapan. Alam ko galit ka sa akin at pinagdudahan mong pagmamahal ko sa'yo. Pero mahal na mahal kita. Sorry kung kailangan ko tong gawin. Akala ko kasi matutuwa ka kapag ginawa ko to. Nagkamali yata ako. Malungkot na sabi niya. Naglakad ito papunta sa akin. Nakita ko kabado siya. Namumula rin ang mga mata niya at anytime, babagsak na ang mga luha niya. Babe, gusto ko lang sana ibigay sa iyo ang pangarap mong kasal. Naging sikreto lang kasi ang naging kasal natin noon. Sorry kung hindi ko kagad sinabi sa iyo na naaalala ko ng lahat. Pero wala akong ibang mahal kundi ikaw lang. Hindi ako pumapayag sa annulment na gusto mo. Naging abala lang kami ni Karina sa paghahanap kay Mel, pero wala kami relasyon. May asawa na siya kaya sana, wag mong isipin ay pagpapalit kita. Paliwanag niya sa akin. Dahil sa sinabi niya na wala ang bigat sa dibdib ko. Ang dami mong sinasabi dyan. Bumalik ka na doon. Baka mamaya layasan tayo ni Father dyan sa kadramahan mo. Utos ko sa kanya. Medyo attitude ako kasi nga naiinis pa rin ako. Pero slight na lang. Babe, bakit parang labag sa loob mong pakasalan ako? Tanong niya sa akin. Kung labag sa loob ko, di sana tinakbuhan na kita? Inirapan ko siya. Narinig naman namin ang tawanan ng lahat sa paligid. Kung yung iba natutuwa kapag may surprise na ganito, ako hindi. Nakakainis dahil kakagaling ko lang sa pagkakidnap. Tapos kinidnap ulit at ngayon nagugutom na ako. Baka gusto mo, sa sunod na lang natin ituloy ito. Tanong niya sa akin. Baliw ka ba? Ngayon mo pa yan naisip ko sa nandito ng lahat ng tao. Sayang mga gastos. Sabi ko sa kanya na kinangiti niya. Okay babe. Nakangiti na rin to ngayon. Kaya ngumiti rin ako sa kanya. Natapos din ang drama. Biglang sabi ni Mara. Natawa na lang kami pareho. Ngayon ko lang napansin mas lalo to naging gwapo. Bumalik siya sa harapan. Ako naman nagsimula ng maglakad. Nagsimula ng ceremony. Kasalanan din niya kung bakit nangyari ito. Professor pa naman siya pero palpak ang plano niya. Pero kahit ganon masaya ako dahil unique couple kami. Iba pala talaga ang feeling kapag ikakasal ka na nandyan ang mga mahal mo sa buhay. Masaya rin naman ako noon pero iba ang saya ko ngayon. Tinupad ni Jake ang pangarap kong kasal. Ang maglakad papunta sa taong mahal ko kasama si inay ay isang pangarap na natupad. At ngayon pupunta na talaga ako sa lalaking mahal ko at mamahalin ko habang buhay. Karim's POV. Naging abala kami ni Karina sa pag-aayos para sa kasal. Gusto niyang bumawi sa mga nagawa niya kay Sabrina. Nalaman din namin na si Mia lang nasa likod ng lahat ng mga pangyayari, pati na ang aksidenteng nangyari sa akin at sa asawa ko. Kuya, bukas daw ang uwi ng asawa mo? Saad sa akin ni Mara. Okay, thank you. Bandang 7:00 ng gabi nang may biglang tumawag sa amin at may video ko sa ng asawa ko nakatali habang walang hiyang Joaquin nasa tabi niya. Inaamoy ang asawa ko. Gusto kong sumabog sa galit. Nagplano si Ramil kung paano namin sila mapupuntahan. Ginamit pa namin ang private jet ng pinsan ko para makarating kami kaagad. Hindi ko hahayaang tumagal doon ang asawa ko. Pasalamat talaga ako at suot ng asawa kong binigay ko sa kanyang kwintas. Nasaktan lang ako doon sa part na parang wala lang ako sa asawa ko. Pero alam kong may puwang pa ako sa puso niya. Hindi ako makakapayag na hindi matuloy ang kasal namin. 6 years ago, hindi ko naibigay sa kanya ang kasal na nararapat sa kanya.
Alam ng Diyos kung gaano ko kagustong ipagsigawan na asawa ko siya sa lahat ng tao. Hindi ko lang magawa dahil isa akong professor noon. This time, nais kong ipaalam sa lahat kung sino nagmamayari ng puso ko. Labag man sa loob ko pero pinadukot ko siya at natatawa kami dahil nakikita namin siya sa monitor. Natawa ako sa mga kaibigan ko kasi nakikipag-away sa kanila ang asawa ko. Pero ang buong akala ko matutuwa siya sa sorpresa ko. Nagalit to dahil akala niya kalokohan lang ang lahat. Sa totoo lang, sobrang kabado ko. Pero sa huli, nandito pa rin ako. Nakatayo sa harapan, hinihintay ang asawa ko. Napakaganda niya habang naglalakad palapit sa akin. Matagal kong hinintay yung pagkakataong makita siya na nakasuot ng puting damit. Ang iharap siya sa altar at sabihin sa kanyang pangako ko. Mahal na mahal ko talaga ang babaeng ito. Nung una ko pa lang siya nakita, nabihag niya kaagad ang puso ko. Kahit sobrang manang siya manamit ang lakas ng dating niya sa akin, siya ang nagpabago sa akin. Binago ko ng pagmamahal niya. Noon wala akong pakialam sa paligid ko, pero nang dahil sa kanya natuto ako maging masaya at magmahal ng totoo. Aaminin ko nasaktan ako nung iniwan ako ni Karina. Ang buong akala ko hindi na ako magmamahal pang muli, pero dinala ng tadhana sa akin sa Sabrina. I love you, babe. Salitang lumabas sa bibig ko nung makarating na siya sa harapan ko. I love you too, Jake ko. Malambing na sabi niya sa akin. Pumunta na kami sa harapan. Nagsimula ng ceremony. This woman beside me changed my life. She's one of a kind. Ang kayamanang meron ako sila ng mga anak ko. Mauuna siyang magbibigay ng vow. Jake ko, hindi ako prepared eh. Una sa lahat, thank you dahil minahal mo ko. Minahal mo ang manang nakatulad ko. Noong nakita ko ang picture mo nang bagong dating pa lang ako sa mansyon, minahal na kita. Tumbok na kaagad ang puso ko. Kaya lang masungit ka eh. Tapos pinaramdam mo sa akin na hindi mo ako magugustuhan. Lihim kitang minamahal. Sa bawat araw na dumaraan, lalo kitang nagugustuhan. Kaya lang alam ko, imposibleng magustuhan mo ko. Katulong niyo ako at wala akong kayang ipagmalaki sa'yo. Pero nagkamali ako dahil minahal mo ako. Pero tinanggihan ko ang feelings mo dahil natatakot ako. Natatakot ako baka hindi mo ako seryosohin. Sobrang babaero mo pa naman. Pero saksi rin ako kung paano ka nagbago. Isa sa pinakamalambing na taong nakilala ko. Thank you for loving me unconditionally. Pati na ang pamilya mo. Sobra ako napamahal sa iyo dahil kaya mo i-give up ang lahat para sa akin. Ikaw ang naging sandigan ko at naging saklay ko nung hindi pa ako makalakad. Kaya halos mabaliw na ako nung akala ko namatay ka na. Pakiramdam ko hindi ko na kaya pang mabuhay. Gusto kong sumuko. Pero hindi ko magawa dahil iniwan mo sa akin ang pinakamagandang regalo, ang mga anak natin. Namuhay kami, wala ka, pero nagulat na lang ako isang araw na nakita kita. Alam ko ikaw ang asawa ko dahil ramdam ko. Alam ko na ikaw lang ang Jake ko. Nung nalaman ko na Nicole ang pangalan mo, handa ako maging kabit mo. Alam ko kasalanan yon pero tumitibok ang puso ko gaya ng pagtibok ng puso ko kay Jake. Marami mang nangyari pero ang pagmamahal ko sa iyo walang hangganan. Kahit kaano ka pa kasungit sa akin, ikaw pa rin ang pipiliin kong mahalin. Ipanganak man akong muli, ikaw at ikaw pa rin. I love you, Manong Karim Jake Morales. Magiging mabuti akong asawa at ina sa mga anak natin. Asahan mong nandito lang ako palagi sa tabi mo, susuporta at aalalay sa'yo. Nakain natin ang mga pagsubok na nagdaan at alam ko, kakayanin natin ulit ang mga pagsubok na darating. I love you, always and forever. Umiiyak to habang nagsasalita, kaya napaiyak na rin ako. Pati na rin ang mga tao sa paligid. Babe, the first time I saw you, it was the best time ever. Ikaw ang babaeng nagpatibok sa puso ko ng mabilis. Hindi ko alam pero hindi ko kayang alisin ang mga mata ko sa'yo. I tried to convince myself that you are not my type. Napakamanang mo kasi. Pero nung nahulog ka sa swimming pool, halos talunin ko ang balcony para lang makarating ka agad. Yon ang unang beses na hinalikan kita. At doon ko nakumpirma ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. Pinilit kong iwasan ka pero hindi ko kaya. Ako ang nagsuggest kay mom na doon ka sa akin dahil gusto kitang makasama. Kung hindi ka lang galit sa akin noon, matagal na sana kitang niyayang magpakasal. Alam ko nahihirapan ka sa sitwasyon natin sa university. Hindi mo alam kung gaano ko nagsiselos tuwing may lumalapit sa'yo. Ang daming nangyari sa relasyon natin. Sinubok tayo ng tadhana. Na-aksidente ka, ganun din ako. Nagkalayo tayo but when I saw you, it feels like I already know you. Na kapag nasa malapit ka, hindi ako mapakali.
Ashlon really likes you. He wants to be with you. Yun pala ikaw ang tunay niyang mommy? Sorry babe, kung naramdaman mo hindi kita mahal. Naging abala lang ako sa paghanap kay Miel at yun ang isa na naman sa mga maling desisyon ko. Dahil nakalimutan kong may asawa ko and sorry. Dahil nagpanggap akong wala pang naaalala. I love you and no matter what happened, I will love you forever. You are my home babe. Kahit tagaan ako kapagod sa'yo pa rin ako uuwi at palaging uuwi. Ikaw ang pahinga ko. Kayo ng mga anak natin ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Magiging sandigan mo ko at tuwing kailangan mo, mahal na mahal kita, Mrs. Sabrina Morales. Ikaw lang ang pinakamaganda sa paningin ko. You are my queen and you are my biggest treasure, Manang. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Ngayon lang ako naging ganito ka-emosyonal. Sobrang mahal mo ang babaeng ito. At alam ko na magsasama kami ng masaya kasama ng mga anak namin. Pinunasan ko ang luha sa mga mata niya at ganon din siya sa akin. I now pronounce you husband and wife. You may kiss your bride. Pagkasabi ni Father, mabilis kong tinaas ang veil niya at tinalikan ko siya ng buong pagmamahal. Pero nagulat na lang kaming lahat dahil bigla na lang tong nawalan ng malay. Mabuti at nasalo ko siya, babe. Babe, wake up. Ginising ko siya pero hindi rin to nagigising. Anak, dali na natin siya sa ospital, sabi sa akin ni inay. Mabilis ko siyang sinakay sa kotse, sinugod sa pinakamalapit na ospital. Doc, how's my wife? Nag-aalalang tanong ko sa doktor. Pagod ang asawa niyo at sa tingin ko nagutuman ito. Hindi pa siguro to kumain. Saad sa akin ng doktor. Tama si Doc. Nakalimutan nga siyang pakainin. But don't worry dahil she's totally fine. Congratulations, your wife is pregnant. Nakangiting sabi ng doktor. Nagulat naman ako. Pero ang saya ko rin dahil magiging daddy na ako. At maalagaan ko siya. Babawi ako sa mga panahong nawala sa amin. And this time, I will make sure na nasa tabi niya ako palagi. Lumapit ako sa kanya. Hinalikan ko siya sa labi. Thank you, babe. Bulong ko. Gumalaw naman ito at nagising na. Jake ko, anong nangyari? Tanong niya kaagad sa akin. Nawalan ka ng malay, babe. Sagot ko sa kanya. Nagugutom na kasi ako, Jake eh. Kasi naman dinukot niyo ako pero hindi niya naman ako pinakain. Reklamo niya sa akin. Sorry, babe. Thank you dahil pumayag kang ikasal sa akin. Dapat ba hinindian kita? Naiinis na anas niya. I love you. Sabi ko sa kanya dahil nagsisimula na naman tong mainis. Kaya siguro palagi siyang galit dahil buntis siya at di ko naisip na posible nga iyong mangyari. I love you too, Jake ko. Uwi na tayo dahil may honeymoon pa tayo. Nakangiting sabi niya sa akin. Napangiti na lang din ako sa kanya. Ang buhay puno ng pagsubok. Susubukin ang katatagan at pagmamahal mo. Alam ko hindi ito ang katapusan. Kung simula pa lang ito ng totoong buhay namin. Ang buhay bilang mag-asawa, kasama ang mga anak at magiging mga anak pa namin. Walang kasiguraduhan ng bukas dahil mas importante ang ngayon. Kaya gagawin kong lahat para makabawi sa kanila ng mga anak namin. Sa Belle's POV. Niregaluhan kami ni Mara ng trip to Iceland. Tinanong niya kasi ako dati kung saan ko gustong pumunta, kaya ang sabi ko sa Iceland. Mabait ang tatlong bata dahil nagpaiwan sila. Natatawa pa nga ako sa sinabi nila na gusto raw nila na maraming kapatid pagbalik namin. Magiging 4 na sila kaya sigurado ko magiging magulo na ang buong bahay kapag lumaki na sila. Ngayon na 5 taon pa lang sila ang ingay na ng bahay. Paano pa kaya kapag nadagdagan na nadagdagan? Pero kahit ganon iba ang hatid ng saya ng mga anak ko sa buhay namin ng asawa ko. What are you thinking? Tanong sa akin ng asawa ko habang nayayakap sa likuran ko. Jake, sigurado ka ba talaga na maraming gusto mong anak? Tanong ko sa kanya. Gusto ko sana kaya lang iniisip kita. Alam ko hindi madali ang mga anak kaya ikaw pa rin ang masusunod, babe? Sagot niya sa akin. Jake ko, nagsisisi ka ba na ako ang naging asawa mo? Hindi ka ba nahihiya dahil dati akong maid? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Mas magsisisi ako kung hindi ikaw ang naging asawa ko. Mahal na mahal kita, babe. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ikaw ang binigay niya sa akin. Eh ikaw, nagsisisi ka ba na ako naging asawa mo? Balik tanong niya sa akin. Tinanong mo talaga yan? Syempre hindi. Ako yata ang pinakamaswerte sa lahat. Gwapo ka at ano, babe?
Pabulong na tanong niya sa tenga ko. At super yummy. Natatawang sagot ko sa kanya. Shit! Narinig kong nagmura ito. Jake ko, tawag ko sa kanya. Babe, kakatapos lang natin at umaayaw ka na kanina, pero ngayon, inaakit mo na naman ako? Huwag mo akong akitin kung di mo ako kayang palindigan. Mahirap pagpigil at masakit sa puson. Saad niya sa akin. Di naman kita inaakit ah. Sadyang malakas lang talaga ang dating ko sa'yo. Sabi ko sa kanya, kahit ang totoo hinaharot ko siya. Oo babe, sa sobrang lakas nga ng dating mo, mapapalakas na naman ang pagbaon ko sa... Ang dami mo pang sinasabi. Pwede naman nating simulan, Jake ko? Tanong ko sa kanya. Honeymoon namin kaya magiging maharot muna ako. Dahil sigurado ako na puro pornadang sexy time namin, lalo na nagpapalambing palagi ang mga bata sa daddy nila. Gustong gusto ng mga ito sa room namin matulog. I love you, babe. Sabi niya sa akin sabay buhat. Ay! Nagulat ako dahil bigla na lang niya akong ibinato sa kama. Malambot naman to kaya hindi ako nasaktan. Malamig sa lugar ko saan kami ngayon pero hindi niya kayang pantayan ang init ng katawan namin. Ang init ng pagmamahalan namin. Jake, ang sarap ng mga pandesal mo. Sabi ko sa kanya habang hinahalikan ko ang mga abs niya. Shit! Habang tumatagal, gumagaling ka ng gumagaling sa pangaakit sa akin, babe. Ani nga sa akin. Nakatayo ito at ako naman nakaluhod sa kama. Sobrang ganda ng katawan niya at ang gwapo niya. Napadakong tingin ko sa hinaharap niya na nakasaludo na naman. Umakyat ako papunta sa dibdib niya. Hinalikan ko to papunta sa leeg niya. Babe, hindi ko na kaya. Pagkasabi niya noon, kaagad niya akong siniil ng maalam na halik sa labi. Agresibo, pero ramdam ko rin ang pagmamahal niya sa paraan ng halik niya. Buong puso kong tinugon ang halik niya. Kung anong ginagawa niya, pinapantayan ko. Mahal na mahal ko ang manong na to. Kahit naubod pa siya ng sungit o kahit mawala pa ang memorya niya. Siya at siya lang ang mamahalin ko. Oh babe, I love you so much. Sabi niya sa akin habang walang tigil sa paggalaw sa ibabaw ko. I love you, Jake ko. Akin ka lang. Hiyaw ko sa sobrang sarap ng paraan ng pagmamahal niya sa akin. Ang bilis ng mga pangyayari dahil natagpuan ko ang sarili kong nakadapa sa kama habang patuloy na inaangkin ng asawa ko mula sa likuran. Babe, I'm coming! Saad niya sa akin habang pabilis ng pabilis ang bawat galaw niya. Ako rin, Jake. Ayan na ako. Panabay naming ungol nang marating namin ang ikalimang paraiso. Grabe talaga siya pagdating sa make love namin. Di siya titigil hanggat di ako sumusuko. More honeymoon to come? Bulong niya sa akin. Ngumiti lang ako dahil hindi ko na talaga kaya. Inaantok na siguro ako na buong buo na talaga ang anak namin na nasa loob ko. Dahil sinulit talaga ng ama niya ang honeymoon namin. Mabilis nga lumipas sa mga araw. Kahit alam kong nahihirapan ang asawa ko sa paiba-iba kong ugali dahil sa pagbubuntis ko, di ko siya narinig na nagreklamo or sumimangot. Palagi lang siyang nakangiti sa akin. Babe, sigurado ka ba na sasama ka sa akin sa university? Sagot ko sa kanya. Pero, opo, pwede naman 'di ba? Sa office mo na lang ako tatambay. Babe, kabuwanan mo na. Baka mahirapan ka dun. Aniya sa akin. Ayaw mo lang yata eh. Okay, dito na lang ako. Naiinis na sabi ko sa kanya. Padabog na nagkulong sa banyo. Naiinis ako dahil pakiramdam ko ang pangit ko. Lumaki na ako at ganun din ang tiyan ko. Bumalik na kasi ito sa pagtuturo sa university. Nag-overthink ako dahil sobrang gwapo ng asawa ko. Baka may magustuhan siyang estudyante niya o co-teacher niya. Lalo na ngayon hindi ko na siya napapaligaya dahil nga manganganak na ako. Babe, buksan mo na ang pintuan. Sige na, isasama na kita. Huwag ka na magtampo. Sige ka, magiging matampuhin din si baby. Sabi niya sa akin gamit ng malamig na boses. Natuwa naman ako sa narinig ko, kaya mabilis kong binuksan ang pintuan na may mga ngiti sa labi. Sigurado ka? Hindi ka ba napipilitan lang? Baka nakahiya mo na naputo lang sasabihin ko dahil sinelyuhan niya ito ng isang halik. Kahit kailan, hindi kita kinahihiya, babe. I love you. Nakangiting sabi niya sa akin. I love you too. Sagot ko rin sa kanya. Bumiyahe kami papunta sa university. Lahat ng mga estudyante binati ako, kaya binati ko rin sila. Iniwan lang ako ni Jake sa opisina niya.
Habang nag-aayos ako ng mga gamit, nakaramdam ako ng sakit sa tiyan ko. Noong una hindi gaano, hanggang sa bigla na lang pumutok ang palabigan ko. Nasasaktan man lumabas ako sa opisina niya. Sakto naman may student na dumaan. Be, pwede makisuyo sa'yo? Oh my God! Manganganak na po ba kayo? Saglit po tatawagan ko si Prof. Natatarantang sabi nito sa akin. Mabilis tong tumakbo papunta sa klase ni Jake. Tagaktak ang pawis ng asawa ko. Halatang kabado at nagmamadali ito pagdating niya. Babe, okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Sa tingin mo, Karim Jake Morales, okay lang ba ako? Sigaw ko sa kanya dahil sobrang sakit na talaga ng balakang ko at parang lalabas na nga ang baby. Sorry babe, relax ka lang, okay? Kaya mo to. Mabilis niya akong binuhat papasok sa loob ng kotse niya. Sumama rin sa amin ang estudyante niyang nerd. Siya ang nagdala ng mga gamit ko. Doc, pwede po ba na dito sa tabi ko ang asawa ko? Tanong ko sa doktor. Pinatawag nila si Jake. Pero habang nanganganak ako, bigla na lang tong nahimatay. Kaya't nagkagulo sa loob ng delivery room. Pagod man, napangiti pa rin ako dahil nasilayan ko ang maganda kong anak. Thank you babe, and sorry I passed out. Siguro babe, last na to. Ayoko ng mga anak ka, natatakot na ako. Ayoko nahihirapan ka. Saan niya sa akin? Sigurado ka? Last na ba talaga to? O ayaw mo lang mahimatay ulit? Tanong ko sa kanya dahil inaasar ko siya. Isa rin yan sa mga rason, babe. Natatawang sagot niya sa akin. Sabay kaming natawang dalawa. After 20 years. Mommy! Tawag sa akin ng anak ko na si Avriel habang papasok siya sa loob ng bahay. Bakit anak? Ano nangyari? Tanong ko dito dahil umiiyak ito. Si kuya kasi. Umiiyak na sagot niya sa akin. Tumingin ako sa isa ko pang anak na naglalakad papunta sa akin. Ano nangyayari, Ashlon? Bakit umiiyak ang kapatid mo? Mahinahong tanong ko sa panganay ko. Pagsabihan niyo nga yan, mom. Puro trouble na lang ginagawa sa academy. Nahiya na ako sa mga co-teachers ko dahil puro na lang sila reklamo. Kapag pinagsabihan ko naman yan, iiyak at magsusumbong. Masyado niyo kasing binibaby yan Naiinis sa sabi ng panganay ko. Professor din si Ashlon sa isang university. Kaya palagi itong nakukonsume sa kapatid niya. Nasobrahan kasi ito sa pagmamahal dahil bunso. Tinupad ni Jake ang sinabi niya na hindi na ako magbubuntis. Kaya lahat ng atensyon napunta na kay Avriel. Lagi naman ganyan yan si kuya. Kala mo hindi ko alam na may gusto ka dun sa babae na... Manahimik ka dyan. Galit na sabi ni Ashlon sa kapatid at mabilis tong umakyat sa dati nitong silid. Sa kondo na kasi sila lahat at umuwi lang tuwing Friday dahil dito sila kapag weekend. Anak, magpaibit ka na at lagi na lang naiinis ang kuya mo. Sabi ko sa anak ko. Nakakainis naman kasi ang mukha ng nerd na yon, mom. Sagot niya sa akin. Malalagot ka sa tito mo kapag inaaway mong anak niya o baka naman may gusto ka doon. Natatawang sabi ko. Palagi kasi nitong binubuli ang anak ni Chief. Never. Ew. Ayoko, mom. Sagot niya sa akin at mabilis umakyat ng silid niya. Hi, mom. Bati sa akin ni Ashley at humalik sa pisngi ko. Dumating na rin kasi ito. Sorry, mom. Late ako. Sabi sa akin ni Ashmar, nakagagaling lang din sa trabaho niya. Okay lang mga anak. Hintayin na lang natin ang daddy niyo dahil pauwi na rin yon. Sabi ko sa kanila. Umakyat naman silang lahat sa itaas. Ako naman nanonood lang dito sa sala namin habang hinihintay ko ang asawa ko galing sa opisina. I'm home! Dirig kong sigaw ng asawa ko kaya sinilubong ko siya ng yakap at halik. How's your work? Tanong ko sa kanya. Okay lang babe. Nandito na ba ang mga anak natin? Nakangiting tanong niya sa akin. Oo, nasa taas na silang lahat. Magpalit ka na at tatawagin ko lang sila. Saad ko sa kanya. Let's go babe. Sabay na tayong umakyat. Nakangiting sabi niya sa akin. At kapag binabalikan ko ang nakaraan, hindi ko maiwasang hindi mapangiti. Habang umaakit kami sa hagdanan, ay naalala ko ang unang pagtatagpo namin sa hagdanan doon sa mansyon nila. Simula noon, sabay na naming tinahak ang buhay na nais namin. Ang masaya, kontento, at puno ng pagmamahalan kasamang mga anak namin. At soon, ang mga apo naman namin. Ang story ng buhay ko bilang isang maid na na-inlove sa kanyang professor. At sa kanyang amo ay hindi pangkaraniwan.
Maliman sa paningin ng iba, ngunit tamang titibok ng puso namin para sa isa't isa. Manang-man ako sa inyong paningin, ngunit may professor na nahumaling. And I, thank you. Tunay ngang walang pinipiling estado sa buhay kapag si Cupido na ang pumana sa'yo at ma-inlove ka sa taong hindi mo inaakalang mamahalin mo. Wala sa itsura o sa panlabas na anyo o kung sino o ano ka man dito sa mundo dahil ang pag-ibig walang pinipili. Mahiwaga man pero ang mahalaga sa huli, nananaig ang tunay na pagmamahalan. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Karim at Sabel. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.